Joining me today, none other than Efek, tiga Quinana. Hello sir, wala sa mga tumama sa laot, nalunod pa nga minsan. Ay, nalunod ka? Nalunod talaga. Buti ka nalunod, oh. Nalunod talaga kami. Yung mga ibang Pinoy na you guys, like criticize other Filipinos for talking good English. Use. Welcome sa aking podcast, Ian Johnston Show. So anyway, welcome back. Ito nga pala, this is episode 2. Medyo rusty ako ngayon kasi napakatagal since na-film ko yung podcast episode 1 ko. And now, ito na po, joining me today, none other than Efek, tiga Quinana. Hello sir, hello sa mga kababayan natin Pilipino sa Perth. Kumusta po kayo? Mabuhay, marangal. Glad you made it, bro. Glad you made it. Welcome. Podcast na to, usap lang tayo, The barbecue on, mag-grill kami ng liempo. Welcome sa aking podcast, Ian Johnston Show, episode 2. And introduce yourself, bro. I'm Esek ng Perth. Esek ng Perth. Isitil. Sa trabaho, easy. Salamat ako na inimbitahan mo ko dito sa I guess mo, rin akong trabaho. So, Wala kang trabaho? May trabaho ka? Meron ba? Hindi kasi vacant time, family time. Okay. Magandang panahon para mag-barbecue ngayon. Oo, tama yun. Chill lang sa buhay. Yet again, yung purpose nga pala ng vlog nito, if you haven't watched the first episode, interested lang ako kasi community ito ng mga Pinoy sa Perth, lumalaki na, di ba? It's growing. And maraming interesting stories sa mga bawat isang Filipino, di ba? Totoo, man. Diba? Totoo, so, maganda rin ma-share yung experience para din makarelate yung mga ibang tao dyan, Pinagdadaanan man sila, makakapag-relate sila and they know, hindi lang sila nag-iisa, It's good to share those stories sa mga kababayan natin, di ba? Kasi makakatulong din kahit papano. Whether you're having a sad day, where things aren't going right, that little bit of help, para lang ma-shift yung mind nyo, malaman nyo na may iba rin, may pinagdadaanan. Bawat isang Pinoy dito could be worse, That moment na ma-realize nyo lang na mabigyan kayo ng konting hope, that's enough for me, So anyway, share mo yung story mo. Like, how long ka na dito sa Perth, Australia? Yung akin, hindi naman katagalan ako dito sa Australia, saka hindi naman pang maalaala mo kaya yung buhay natin. Nagsimula ako dito sa Australia 2010. 2010? Yes, January 2010. Nung pumunta ako dito, yun, as a sponsor ako na magulang ko. Okay. Mama, wala pa ako masyadong alam dito sa Australia. Yep. Siyempre, bago ka pa lang. Oo. Nasanay ka sa buhay na sa Pilipinas na yung sa dagat. Ngayon, pagpunta mo dito, para mangangapa ka kasi Siyempre. di mo alam kung saan pupunta eh. Ngayon, ang pinakamagandang gawin mo, dahil nag-aral ka, hindi ka basta-basta tatanggapin yung mga mo dito, mga pinag-aralan mo din doon. Kailangan mo rin na i-match sa qualification ng kung anong relevant dito. Oo. Kunyari, bachelor ka. Pagdating mo dito sa Australia, hindi mag-a-align yung pinag-aaral. hindi, magiging diploma ka lang. So, kailangan mo pag-aralan din yun. Ngayon, para yan, pinasok ako ngayon ni Ermat sa school. Nakatuto mag-English. Hindi pa kasi ako sanay sa yung mga islang na mga language. Meron silang tinatawag na mga islang na mga arbo, mga ganon. O Arvo. Oo. Yan dahil sabi sa akin I'll see you in the arbo. Ngayon, nagtiyanong ko kay Emma, ano yung arbo? Yung pala, afternoon pala yun. May mga ganon ba na di mo malaman ng mga islang? Yep. Nung nag-aral naman ako, doon ako natuto sa Perth dahil sa Perth, hindi naman pareha sa Pilipinas na pag namasyal ka, parang gusto mo, lagi kang nakaputing dito. Yung mga tao dito, kahit maglakad ka lang sa daan, makikita mo na may nakatsinelas lang. Ngayon nung nag-aral ako, kinuha kong kurso, IT nga din. Aral ako mga 2 taon, hindi ko na rin tinapos. Dahil parang isip ko, gusto kong kumita ng pera eh. Okay. Gusto kong kumita ng pera. Pero yung pagdating mo rito, wala ka namang restrictions na bawal magtrabaho agad? Wala kasi si Mama, pagdating dito si Mama, citizen na. Okay. Citizen na si Mama, si Papa, so, citizen na rin. matik ka na rin? Citizen na rin si Mama. Si Papa, citizen din. Nung as a sponsor nila, student visa ako kay Bale. Okay. Student na permanent Sino? resident. Ako. Okay. Permanent student visa. Buti kang iba. Parang Kakaiba yun, hindi ko gets. So, ba't ka pa nag-student visa kung PR na? Parang hindi ko maintindihan eh. Hindi ka rin maintindihan. Parang nag-aral muna ako ng English yata. Okay. English, IELTS yata yun. English sa subject. Meron ka ng pathway sa permanent pagdating ko residency. Dito, actually, hindi naman talaga student visa yun kasi permanent visa na yun eh. Okay. Sabihin lang natin, pag set foot mo dito sa Australia,
permanent resident na. That's correct. Okay. That's Yeah. correct. Sa permanent visa na kapag punta ko dito, ngayon, hindi ka basta-basta tatanggapin sa trabaho pag mag-a-apply ka. Oo. Kasi kailangan din naman nila ng experience mo. Aha. Oo. Ngayon, pag lalabas ka ng bahay, magtatanong ka kasi di mo alam kung saan ka pupunta. Oo. Ano bang sasakyan ko? Ano bang bus sasakyan? Kasi Oo. sa atin, sa basa Pilipinas, alam mo kung saan ka pupunta, pa Cubao, mga ganun. Oo, Dito may bayan mga number. Oo. Wala na may nakalagay na Cubao. Oo. Number lang nakalagay. Kumbaga, yung unang dating mo rito, pag-usapan natin muna, like yung as you mentioned, yung qualifications na pinag-aralan mo sa Pilipinas o yung mga qualifications sa Philippines, pagdating dito, hindi nag-a-align. Hindi. Kumbaga yung expectations at standards dito, iba kumpara sa atin. Oo, pre. So, kailangan mo pa rin mag-aral para mag-align yung pinag-aralan mo sa Para Pilipinas. ma-recognize nila ang ano mo. Ayun, yung word, sorry. So, kailangan mo pa rin mag-aral dito para lang ma-recognize yung skills mo. sa Philippines. Okay. Sa kanyang pinag-aaralan mo. Yeah. And then yung pagdating mo rito, syempre bago ka pa, nangangapa ka pa. Ay. Nahihirapan ka ba mag-adapt dito sa Australia? Mahirap, men. Unang-una yung rice. Pag sa pagkain, mahirap talaga. Paano sa rice? Walang rice dito eh. Hindi ka naman lumaki sa Pilipinas na. Hindi ka kasi lumaki. Nahirapan ako sa rice, men. Kasi sa atin may breakfast, may tanghalian, may hapunan. Dito, breakfast lang ang kinagaysinan ni Airpat, breakfast, hapunan. Parang ganun lang. Tapos, walang rice. Naghahanap ngayon ako ng rice, men. Nanibago ka, bro. Nanibago ka, men. Putik. Sabi ko ngayon, saan ba ka makakakuha ng rice, men? Bakit puro patatas? Kung hindi patatas, mashed potato. Patatas na rin yun. Nanibago ka sa mga pagkain dito. Pagkain. Hindi katulad sa Philippines na kain Pinoy. Rice is life. Rice is life, Alam mo naman, di ba? Syempre, rice is life sa atin. Kagaya ngayon, yung steak dyan. Sa atin, may tinatawag na luto. Liampo to, boy. Yung niluluto mo ngayong steak na yan, dito lang din ako natuto niyan eh. Boy, di steak to. Liampo to. Liempo ba yan? Mag-liampo tayo, boy. Pork to, bro. Pork. Barbecue. Pero anong luto niyan, men? Barbecue lang tayo, bro. Katulad sa iniihaw. Dito, yung sa atin kasi, yung barbecue, pang ano na yan eh. Diba, sumahod ka niyan eh. Barbecue kayo, yan, kakasahod mo, bibili ka ng San Pedro, yung chicken, yung San Pedro? Andox? Andox, bibili ka kasi kakasahod mo eh. Anong trabaho mo doon sa Pinas noon? Construction. Apo. Saka mangingisda. Iba ka talaga, boy. Solid ka. Tignan mo katawan na to. Solid eh. Kasi bato-bato eh. Halos yata ng kahirapan sa Pilipinas. Parang dinaanon ko eh kasi hanggang sa magtanim sa maglipat ng kalabaw. Parang doon na eh. Dahil pangingisda, tumama sa laot, nalunod pa nga minsan. Ay, nalunod ka? Nalunod talaga. Buti ka nalunod? Nalunod talaga kami. May kasama ka? Maganda yung araw na yun, men. Napakagandang araw, napakaganda ng panghuhuli ng isda namin, men. Ngayon, sa sobrang abunda ng pera namin, uminom kami. Anong abunda? Like, what do you mean? Yung maganda yung kita. Okay. Maganda yung kita ng pagkakabili ng isda, pagkakabenta ng isda. So, nagkapera kami. Nagkapera kayo? Yeah. Ngayon, pagkatapos naginuman, ganyan, nag-celebrate kayo kasi maganda yung kita eh. Ngayon, nalasing sila, gusto nila, mag-prepare ako, pa kasi dadive naman ulit sila, manghuhuli naman ulit. Sabi ko sa kanila, mga nakainom kayo, pwede bang bukas lang tayo mag-continue? lumaot? Okay. Nung lumaot, like, what do you mean? yung manghuli uli, yung para mangisda uli. Okay. Pumalaot ba sa dagat? Okay. So, dahil gustong-gusto nila, parang lumaki rin yung mga kasi nakainom na eh. So, siyempre, lumakas na yung loob. Di, kukuha tayo ngayon, mangisda tayo ngayon, sisisid tayo ngayon. Ay. Ngayon, siyempre ako, as tawag dito sa atin, trade assistant eh. Yung parang alalay nila sa prepare ko lahat, yung ice box, para sa maganda, ang ganda ng panahon. Dumating yung panahon, tapos bigla nag-iba, nung paggabi na, nag-iba yung panahon. Ang dami ng namin, ice namin, yung huli namin, puno na. Medyo bumigat na rin kami. Bumigat na rin kami. Hanggang sa inabot na kami ng masamang bagyo. Shit. Doon na nag-umpisa yung medyo, kasi yung ginamit naming bangka, luma na rin eh. Alam mo naman, kahoy lang kasi yung, sa atin yung bangka sa atin, may may pakpak. May hindi katulad dito, yung mga motor dito sa Australia kasi, wala silang yung tinatawag nilang katig. Ngayon, pag nabali ang isang ganon, nabali yung isang timbang nun, mag-ano na yun, hindi nabali, wala na yung dalawang bamboo na yun ang nagbabalance sa kanya. So, pag nabali na yun, sa lakas ng bagyo, pag ganon, bigla lang nasira, gumanon. Narinig na namin na ito na. Oh. Hanggang sa pag-alon uli,
tumunog uli. Pangatlo, yung sa pangatlo, kinuha ko na yung takip ng icebox namin sa pamangkin. Yung icebox na yon, ginawa kong parang floater. Hiniyakap ko na kasi alam ko na mangyayari. Wala na. Gaano kalayo kayo sa sa dagat noon? From land? Malayo talaga. Pagka pang-apat na yata na ganun, pagbagsak, bali, doon na nagsimula. Hindi pa talaga dumiretso. Kaso dahil wala na siya, wala na siyang balance, wala na, di na nasalba. Ang ginawa na lang nila, kumuha na lang sila ng bamboo, saka nagtali na lang kami. And tanong ko lang, like yung time na yon, wala kayong mga life jacket? Wala, may. Yan nga, ang ginamit kong life jacket, yung takip ng icebox. Lumulutang yan eh. Tanong ko lang, men, paano yung mga kasama mo? Like, kasi sinabi mo, di ba, ikaw kumuha ng, ng icebox. Paano yung mga ibang kasama mo? Paano Kinuha nila yung yung bamboo, yung pang-balance. Oh. Di ba mahaba yun? Kinuha nila yun, doon sila Tapos yung bangka talagang nag-sink? Wala na, pati makina nandun na sa ilalim. Oh, shit. Wala na, pati yung makina nun. Wala na. Buti na lang wala naman na Ang ginawa namin kasi noon, nagtali kami sa tinali namin ng isa Okay. para hindi kami magkahiwa-hiwalay. Matangay. Ang tali noon, tali kami dito, tali siya, tali. Para, kahit lang kami, magsama-sama kayo. Para kaya walang mahihiwalay. Okay yun. Buti ang haba ng tali nyo nun. Mayroon kayong tali na... Oo. Ilan kayo? Yung tali na yun yung tali sa unahan ng boat. Na para pag... pag mag-anchor ka. Okay, yun ang ginamit nyo. Ilan kayo sa boat? 4. Okay. That's cool. 2 sa taas, 2 yung sumisisid. Okay. Paano kayo na-save? Hanggang sa nakakita kami ng island. Ano, nilangoy nyo yun? Wala, no choice. Ganun talaga. Nilangoy nyo lang lahat? Malayo? Shit. Sabi nga... Buti walang mga pating. Kasama, natatakot ngayon kasamahan ko sa akin kasi kung tinatanong kung kaya ko pa ba daw eh. Kaya mo pa? Pero lasing kayo lahat nun? O sila, kasama ka na rin nun? Nawala na yung lasing pagka ganun kasi parang nabuhayan na eh. Oo, Pero tama. nung una pa lang, lasing na talaga nung bago kami magpamalaot. Bro, nakakatakot yung story na yun. Like, ilang taong ka nun? 12, 13. Bata ka pa. You're lucky to be alive and now nandito ka ngayon sa Australia and magandang buhay. Pinagranasan mo dun sa Philippines. Thankful ka na nandito ka na ngayon. Ayo, sobrang thankful men. Sobrang thankful. Kasi ibang dito, pwede kang magtrabaho eh basta may ka lang eh. Tiyaga sa sa buhay tapos yun. Tapos may natapos kang konti, pakita. Kahit maglinis ka dito, malaking pera. Oo, Kasi tama. una kong trabaho talaga dito sa hotel. Housekeeper sa hotel. Bro, nagtrabaho rin ako sa hotel. Ano naman ako? Porter, tawag nila? Porter. Concierge. Yung, Yes, I've been there. Nagdadala ako ng mga, pag may dumarating na guest, dadalhin yung bagahe dun sa room nila. Lalagay mo sa trolley. Lalagay mo sa trolley. Tapos kung... Ihatid mo sa room nila. Tapos kung meron mga queries o may gusto silang itanong about sa Perth, punta sila sa concierge and tatanong kami. So yung pagdating mo rito sa Australia, nag-study ka muna. Nag-study muna. Anong study mo? IT din. Nag-IT ka muna. And then... Actually, may classmate nga ako na tropa din natin eh. Sino? Si Lance. Shoutout nga pala kay Lance Digonsman. And then after that, anong ginawa mo? Ang ginawa ko, nag-sideline ako sa hotel. So habang nag-aaral ka, nag-work ka rin sa hotel noon? Tapos, dahil tinigil ko rin pagka-sideline ko sa hotel, may nakilala akong dito sa fabrication. Fabrication, si Kuya Daniel. Kuya Daniel yan, sila. Ilang taong ka na nun? Ano na ako, 24 na ako nung punapunta ako dito. Okay. 24 years old ka noon. You've been here in Australia now 24. for 15 years. Yeah. Nag-apprentice ako sa fabrication as a trade assistant. Trade assistant. Ang liit ng sweldo. So, syempre, apprentice ka lang eh. Pinasok ka naman. Mayroon kasi sila dito yung nag-i-sponsor sa Pilipino na mga working visa. Yan, so, kayong nakilala ko yun sila, tinanong ko rin yung sponsor nila, pwede ba ako mag-apprentice sa inyo? Okay. As gano'n lang, representant. Yep. Pumayag naman yung una kong pinasukan. Oo. Pero ang mura ng bigay. Yep. Naalala ko pa nga noon, $19 lang bigay sa akin noon eh, as a fitter. Okay, so nag-apprentice ka? $19 per hour. $19 per hour. Uy, malaki na yung araw na yun, ha? 2010, pwede na. Pwede na. May pambili ka na rin yung Hungry Jacks. Tapos ano yun, ilan hours per week ka? Ilan hours a week? 10 hours a day. 10 hours. Tapos Monday to Friday. Monday to Friday, from 6 to 4. Okay. 6 to 4. Tapos minus yung lunch nyo? Libre lunch. Okay. Weekends? Weekends, double time.
Wow, okay. Madalas ka ba Weekends, double time. madalas ka mag-weekend? But in the weekends, you only work 6 hours. Nak! Kasi ayaw nila magbigay sa iyo ng malaking kasi pag double Double pay kasi. pay yun eh. Okay. So malaki rin ang nakiklear mo Oh, so every yung week. 19 magiging sabihin natin 40 o 38. Oh, di ba? So like roughly kung- like magkano yung nakikita mo noon, kinikita mo? 2,000 din. 2,000. Isang linggo. Oh, Ang laki 2,000. nun, Kung magkatrabaho ka ng weekend. Ngayon pa lang Kung malaki di na ako rin yun. magkatrabaho ng weekend, Oo. 2,000 yun kung magkatrabaho ka ng weekend. Pero kung di magkatrabaho ng weekend, 1,400, 1,500. Malaki na rin yun, bro. As a single, malaki yun. Oo, malaki Single na pa ako rin nun yun. eh. Malaki Single yun. ka na ba ron? We'll get to the Single lang tayo nun. single ka lamang. We'll get to that subject about your relationship. Kung okay lang sa'yo i-share mo. Okay lang yun It's up to kasi- you. Pero anyway, we'll focus, syempre, alamin muna natin yung si Esek. So, paano mo nahanap yung TA na yun? Yung TA job? Dahil sa mga Pilipino na mga nandito rin nakilala ni Mama. Okay, through people, sa community ng mga Pilipino. Direto ka, kumbaga. Mapasok ka dun sa ano. Pwedeng makapasok yung anak ko doon, kahit wala matutong magganto, magpiting, mag-weld. Pero hindi ko talaga kinarir. Pero paano sa isang Filipino galing sa probinsya, mahilig mangisda, sanay ka naman sa construction, yung buhay mo ron, nag-align din dito kasi dito sa Australia, malaking culture dito sa outback, fishing, tapos construction, it's malaki yung influence nila rito Totoo, men. when it comes to that, And ikaw naman, naranasan mo na yun sa Philippines. So pagdating mo rito sa Australia, paano ka nag-adjust? Nahirapan ka ba? Saan ka nahirapan? What was it that, Sa trabaho naman, siguro sa trabaho naman, hindi ka naman mahihirapan eh. Kasama mo kasi, maraming mga kasama kang mga Pinoy. Pag may Pinoy ka, nahirapan ka lang talaga, sabihin yung ano mong gusto mong sabihin sa language nila, sa Australian. Okay. Based Kasi- on ano to, sa mga, based on the Western people, may kasama kang mga Pinoy sa work, tsaka kasama mo rin yung mga Australiano. Oo. So na yung communication barrier, nahirapan ka Oo, sa una. sa una. May nahirapan ako dahil sa accent nila, Sa naman accent. siguro. Sa culture. Pero kalaulan na-adapt mo rin eh. Like, saan ka nahirapan yung sa language barrier? Sa communication, like, Communication siguro men. Yeah, big deal yan sa akin communication sa una, sa una. Pero how did you overcome yung difficulties? Siguro ako kasi mahilig ako magtanong-tanong. Hindi yung kasi may iba kasi na nahihirapan sila magtanong. Kung nararamdaman nila pag magtanong sila baka sabihin napakatanga naman nito. Parang ganoon ba? Ako kasi tanong ako ng tanong, bahala kung magalit siya, tanong lang ako ng tanong. Pero communication wise kalaunan, naintindihan ko na rin sila kung yung tradition, yung nila, kinikilos nila, tapos yung paano nila sabihin to. Kasi malaking bagay din niya dito eh. Like, ako din, minsan hanggang ngayon, like sa trabaho, it's you think na pag may tinanong ka, para bang isipin na, that's a dumb question, Yes. Kumbaga, worried ka in case ma-judge ka nila ng mali, baka isipin nila, ang bobo naman ito, yung ganun ba, alam mo na, yun ang iniisip ko, like, minsan kasi, you just can't help it, pero, if you don't ask, Pero kalaunan, if you don't ask, you'll never know, di ba? that's correct. That's how diyan tayo natututo. Totoo. Kailangan natin magtanong minsan, Pero nung nalaman ko na, kalaunan, ako na rin gumagawa ng paraan. Oh. Na hanggang sa Gaano katagal? Like ilan years? Like ilan years bago ka na sa industrial? Hindi, we'll get to that. Pero ilan years like bago ka na start to feel like nagbe-blend ka na? 1.5. 1.5 years. So you start to blend with Yung society. pag tumagal dito. ka na sa trabaho mo, parang gano'n. Siguro, okay. nagsang taon ka na sa trabaho mo. Gano'n. So doon mo na na-feel na that's when you started to blend with the people around you sa work. Tsaka outside of work. Mismo nga rin ako, parang naisip ko, Australian na yata ako ah. Kasi siya sabi ko, parang usi na rin yung Oh, galawan yeah, eh. yeah. Yung galawan ko, parang usi na. Hanggang ngayon, na-adapt ko na rin sila. Siyempre, yung like sa mga naririnig mo, 'di ba? Like nag-a-adapt na yung mind mo dito sa culture ng Australia. Kaya Pati Pati pagkain, nag-adapt ka na rin. Yeah. Hindi ka na rin nag-rice. bihira ka na mag-rice. Putik, mahirap iwasan yun, bro. Hanggang ngayon, Kasi rice pa rin ako. Ay, sila mama talaga. Nahawa ako sa nila yung traditional nilang kape lang sa umaga. Yung kape sa umaga sa katinapay. Ay, dati, maghahanap talaga ako ng Almusal na may rice eh. Lalo na sa site. Siguro, ngayon. Pero di rin yung sa trabaho kasi, sabi natin na na-experience ko rin yung yung kailangan mong kumuha ng mga ganitong qualification para din
Okay, so makatrabaho. so after that, yung ginawa mo dun, yung nag-work ka sa TA, anong mga next sabihin natin the next few years, anong ginawa mo? Fast forward tayo ng konti. Siguro, isip ko, paano ba lumaki yung sweldo ko? Okay. Ganun. So, tanong ako, kaya kumuha, ang unang sinabi sa akin ng mga, kumuha ka ng mga ganito, mga ticket mo, mga ganyan. Mga ticket mo, mga EWP, mga ganun. Kunyari, unang-una talaga, white card eh. Pinakauna talaga, basic naman talaga yan, white card eh. First aid, syempre. Yeah. Pinaka-basic naman talaga yan. Hanggang sa, pumunta ka dun sa rigging, rope access, ganun, hanggang sa naabot mo na ngayon. So, ginawa mo muna, nagsimula ka, you started from the bottom and you built your experiences based on your qualifications. Saka yung tatanungin mo sila kung bago mo kunin ito, tanungin mo sila kung paano ba ginagawa itong ano ba ang trabaho natin para bakit ba ako kukuha ng ganito. So, humingi ka ng kumbaga, humingi ka ng guidance from them. Kung yung sinasabi mo ba, like, tinanong mo, okay, pag kinuha ko tong ticket na to, ano ba? What does it get me, you know? Yun ba yung sinasabi mo? Give me higher salary, pwede, maybe? Salary? Pero, higher salary. Saka higher learning din. So, experience. Experience din. Yeah. Kasi, so, mostly experience yung habol mo, di ba? And then, syempre, kasama na rin din yon yung salary mo, like, you know, kasama na din doon yung pera, you know, the money is also there. Experience. Yeah. Pero, you know, the more experience that you get with the qualifications. Kukuha ka ng ibang trabaho, una talaga tatanungin kung meron ka ba nito, may forklift ka ba. Pero maganda yun sa sinabi mo kasi alam mo yung maganda sinabi mo na based on your qualifications, talagang inaral mo through experience. Through experience. Through experience. Hindi ka, kumbaga, kinuha mo lang para lang maka-work ka ng ganito. Inaral mo talaga. Yes. You know, para, kasi ganyan ng, sa FIFO, it's like, word gets around very quick. So, kung ikaw, kumuha ka ng ticket, and you really studied it, so pinag-aralan mo talaga, you got that qualification, and pinag-aralan mo talaga, and makikita ng mga tao, galing nito you know? Kasi talagang nilagay mo you put your mind to it, you know? And you really wanted to learn that skill, whatever it may be, you know, yung pinag-aralan mo. Totoo yan, men. So, maganda dyan, it led you to more opportunities sa mining, di ba? Is that correct? Correct, Mga correct. Kasi, nung tapos ko ito fast forward tayo Sige. Pagkatapos ko kasi sa hotel, doon ako nag-meet production ako, process worker. Doon sa mga karne, as butcher, ganyan. Siyempre, malilern mo yan. Ngayon, meron doon, isang beses na nilagay ako sa dispatch yata. Dispatch ko, may nagda-drive ng forklift. Wala pa akong forklift noon. Yung Pilipino dati na nag-drive noon, sa akin, tinuturuan ako. Kahit na sa trabaho, bawal yun eh. Kasi wala kang driver, di ba? Pero gusto talaga nung isang kasama kong Pilipino, matuto ako. Ngayon, ginawa kong learning yun na, kumuha kaya ako nito. Tinanong ko muna siya, ano bang magandang sahod nito pag kumuha ko ng forklift ticket? Magiging forklift driver ka, ganyan. For example, tapos ganito yung sweldo mo. Yeah. So, kumuha ako. Ngayon, kung nakakuha na ako, siyempre, bumalik ulit ako doon sa trabaho ko na gano'n. Kuya, marunong na ako, mayroon na akong ticket, pwede na ba ako mag-ganito? Nung nasanay na ako mag-dispatch, doon na rin nagsimula, mag-apply ako sa mining as a dispatcher sa mga yung okay. mining as a yung, di ba may dumarating na truck na sa mining yung mga food nila. Ikaw mag-unload. Ako unload saka maglo-load. Loading and unloading. Hanggang sa masanay ka noon. Ngayon, doon na nagsimula yung mga ticket. Sa rin sa qualification na, di ba meron na akong background sa housekeeping kasi sa hotel. Hindi ka pa mining nun? Hindi pa. So, doon na nagsimula yung idea na may opportunity ka para mag-work sa mining. Nung sa forklift. Yung sa forklift. So, kasi all started with the forklift. Buong buhay ko buong 8 years ko, nag-meat production ako Sa Perth? Dito sa Dorsonia. Okay. Dorsonia, 8 years talaga ako doon. Tagal mo ron Oo, so nagtagal ka ron? Oo. Okay, so doon ka talaga nagtagal? Doon ako na sa boner, nag-cut ng mga bones, mag-dispatch. Ano siya? Like meat? Meat production. Meat production. Meat, Okay. small goods like hot dog. So nag-fast forward na tayo nung nag-TA ka, sabihin natin, napunta ka na doon sa longest period of time at work, which was 8 years. Doon sa, as a butcher. As a butcher. Butcher, meat packer. Butcher, meat packer, dispatcher. Doon mo na natutunan mag-forklift driving. Kasi mayroong nag-audio sa akin na kailangan mong kumuha nito.
Ganyan, kung gusto mong umangat yung sweldo mo. Oo. Kasi iba ang sweldo ng gano'n eh. Iba, mababa ang sweldo ng meat packet sa forklift driver eh. Pag driver ka, pag sinabing driver ka, medyo Mataas yung may konti ng dagdag. Kaso, more responsibilities. Kaso, kailangan mo kumuha ng ticket noon. And it adds more, Oo. you have to have more, syempre, you have more responsibilities that you have to, Saka natulong din yun na talagang kinudyok na kahit na bawal sa atin kasi pero tinulungan ka niya. ang mangyayari kasi niya pag may naging insidente, walang insurance. Oo. Hindi ka babayaran kasi wala kang lisensya. Syempre, ikaw pa mayayari. Yes, Bandang that's huli. correct. Once that led to the opportunity na isip mo, okay, ito na gusto kong gawin. Gusto ko na mag-progress into mining. Paano ka nagsimula? Yun nga sa utility. Sa utility. Nag-apply ka lang o may Nag-apply lang ako. Okay. Kahit lang ka naman ilagay eh. Minsan sa airport ground, Yep. sa ground, mag-assist ka ng mga baggage. Yeah. Ito ka sa kitchen ka, Aha. tulungan mo yung mga chef. O minsan, doon ka sa dispatch, mag-unload ka ng mga dumarating na truck, alam mag-dispatch. O minsan, tutulungan mo rin yung mga housekeeping. Marami kang duties. Lahat naman yun. Sa hotel, parang na-experience ko na yun, gumawa ng kape, magbarista. Lahat yun eh, kasi... So yung mga past jobs mo, nakatulong din sa'yo yes. sa present work mo. That's Sino nagsabi sa'yo, like, okay, mataas ang kita ng FIFO sa mining? Like, through just kaibigan, sa mga tropa, sila ba nagsabi sa inyo? You just, influensya na rin sa mga tropa. doon na rin. And then, once na tupad na, may stepping stone ka na, nag-start ka sa utilities, anong feeling nun na yung pag-fly mo sa site, and then, libre yung food, libre yung accommodation, and all you have to worry about is just your work. Iniisip ko, yung iba, iniisip pangit na trabaho eh. So, dahil wala ka naman talagang natapos na magandang qualification, ito na lang yung choice mo. Pero maganda pa rin yun. Maganda At least, pa rin yun. pa rin yun. Stepping stone na yun sa Iisipin mo. pagsisimula yung FIFO career mo. Di ba? Nga, na-influensyahan din ako mga tropa na magayito ka kasi gusto mong, marami rin akong luho sa buhay. Gusto ko rin bumili ng mga ganito, mga ganyan. Marami, Mga plan ba? expenses. Na expenses. Gastusin. Gastusin. Siyempre, hindi mo mawawala yan. Madami nga akong pamilya eh. Yung pamilya ko nga buong tropa eh. Oo. Shoutout nga pala sa kanila. Yun. Pero doon ko rin nagtanong-tanong ako sa kanila, paano ba makapunta doon? Ganyan. Sila rin nagturo sa akin. Iba ba talaga, bro? Sarap ba yung luto? Sarap ba yung luto? Saktong-sakto pagkakaluto. Solid. Utilities Yun, ka. consider sa utility. Para kumuha lang naman experience ba? Hanggang sa, yun, dahil meron na akong kaibigan, marami. Isa na dito si Chucks. Shoutout sa'yo, Chucks. Dahil marami nga akong kaibigan dito sa Perth, men. Isa nito yung, si Chucks, men. Nanghingi ako ng tulong sa kanya, men. Kailangan ko ng tulong. Baka pwedeng makatrabaho sa inyo. Pero merong, may catch. May kailangan mo kumuha ng ganitong qualification na naman. Okay. Doon ko na tutunan ng rope access. So yun ang current work mo ngayon din? Current, pero wala na, tinigil ko na rin. Medyo tinigil Okay, ko na rin. natin. So, Doon humingi ka ng tulong kay Chuck. Tropa namin doon. Shoutout nga pala kay Pogi. Parang hindi pa rin sapat eh. Dahil? Nagmamining na ako, doon ko natutunan ng rope access. Kumuha ko. Nakuha ka ng ganito, kuha ka ng ganyan. Kasi meron na akong mga ticket ng, meron na akong forklift, EWP. Lahat ng mga basic na mga meron na. Yang kailangan ko lang yung rope access talaga ng ticket. How was it? Ano naman? Was it hard o? It's hard. It's very, you need stamina and endurance to get this course. Kailangan mo ng proper training, proper na talagang Yung practical exam. practica kasi Pero yung theory? yung theory naman medyo madali lang naman yung kasi para ka lang nag-answer eh. Pero sa practical na dahil kailangan mong matutunan yung mga basic na mga roping, rescue. Kasi may mga rescue yan eh. Di basta-basta na porket na lambitin ka, yun na, hindi. Pag meron kasi tinatawag sila rope access, meron tinatawag sila na mag-rescue ka ng isang rope access? na-stuck doon sa taas, kailangan mo siya ibaba. Kasi as a rope access, marami na yan. Nandun na lahat. Ng pag-welding mo, pagpipit mo, nandun na lahat. So, kung kailangan mo matutunan yung mga basic ba? So maraming advantage Marami. ang rope access qualification. Marami talaga. Lahat ng di mo maabot mo na. Gaya ng mag-window cleaning ka sa city. Medyo nakakatuwa ngayon na trabaho na yan. Sobrang saya. Sa una, nakakatakot kasi sobrang taas eh. Nakalambitin ka lang.
Parang buwis buhay. Kaya nga, ganon. Pero dahil doon, malaki yung Kita. So, Kita. tumaas yung kita mo. kumasong kita. Kasi Kasi, high buwis risk. buhay nga. High risk is a high risk work. is very, very high risk. One mistake and your Wala na. injury can cause you die. So, Finish na. the margin for error. No margin maliit. for error. No margin for No error. margin for error. Ayun. Even a small screw na mahulog mo sa taas, Nakakapatay ka sa baba. kayang pumatayan, kayang bumutas ng helmet yan. Shit. Kaya isipin mo nga ganyan mga building na gaya ng pinagtatrabuhan mo ngayon, BHP, isang maliit lang na nut na mahulog sa baba, sa taas. Kahit may naka-hard hat ka pa, butas yung hard hat mo. Damn. Kasi sobrang lakas ng force na galing sa taas. Kaya, no room for error talaga. So like bago ka sa setup ng trabaho mo sa rope access, maraming checks, final checks. Maraming check talaga kasi kailangan mo dumaan sa mga permit, JHA, ganyan. Oo. Tapos bago pa kailangan mo mag-walkthrough, kailangan pa nilang yung mga engineer, kailangan pang tingnan kung saan ka nakakabit, kung yung pinagkabitan mo, medyo matibay ba? Kasi kumabit ka lang, yung pinagkabitan mo pala kahoy, nabali. Di ba? Kaya marami na-assess yung buong, yung buong work area mo, kailangan talaga nakabarricade yan. Safety first. So yung nagawa mo Yun naman talaga importante, safety first lagi, di ba? Siyempre. Lahat yan. And ano yan. Sa mining talaga, kahit nga makitaan ka lang na hindi ka nagsusuot ng helmet, wala na eh. Kaya yun, safety talaga So, tanong ko lang, bago ka nag-rope access, rewind muna tayo. So may family ka na pala. Okay. And nasaan sila? Sa Philippines? Nasa Philippines, And dinala mo sila rito? ito on COVID time. During COVID time? During COVID time. Actually, napakalihirap ng na yun. Time na yan? Lahat naman siguro tayo dumaan sa COVID na, Siyempre. di ba? Yung akin kasi, iba yung sitwasyon na akin eh. Challenging? Kasi, Napaka-challenging. dapat, yung sponsor, yung ginawa kasi ng asawa ko, pa-sponsor siya dito sa kailangan niyang mag-quarantine. Hindi katulad na... Ay, tama. Yung during the COVID times, kailangan mo mag-quarantine ata. So, like hindi 2 mo weeks. pwedeng makuha. Kahit nasa airport na siya, nakikita na kayo, hindi kayo pwedeng magkita agad. Quarantine siya sa isang hotel for 2 weeks. Parang ganon. Tandaan ko yun. So, ang mangyayari dyan, Kasos ka sa hotel. napakahirap dito sa Perth, sa Western Australia eh. Nag-quarantine muna siya sa Sydney. Tapos Melbourne. Tapos nag-open na. Timing din yun. Pag-open, na nakapunta sila. Pero, kailangan muna na mag-quarantine sa isang lugar ng isang linggo. Hindi pa rin kayo talaga. So, pagpunta niya sa Perth, dahil nag-quarantine na siya sa Melbourne, kailangan na uli mag-quarantine din sa Perth. Grabe naman. Ilan weeks nun? Hindi ka pwedeng, di ba dapat, nakapunta ito, pwede mo nang ipasyal yung mga pamilya mo, hindi pa pwedeng ganoon. Gaano katagal? So in total, gaano katagal nag-quarantine misis mo? 2 weeks. So, ilan weeks doon sa Melbourne? 1 week. 1 week. Tapos 1 week dito. 1 week dito. Ano yung gastos nun? Napakalaki. Quarantine pa lang yun. Sa accommodation. And may anak na kayo. Kasama mo na rin anak mo nun. Tinulungan kami ng gobyerno, ng government ng Western Australia na, dahil ako citizen naman ako, Oo. na mga panahon na, kung sino yung mga ASEAN citizen, kukunin nila. Okay. Di ba kanya may naiwan sa Pilipinas, Oo. parang sila mag-iipon pa ibalik sa parang ganun. Tinulungan ka nila, madala makuha mo yung pamilya mo agad? Sa Pilipinas kasi merong meron na pa akong passport noon eh. Ang maganda kasi sa Australia, pag may nangyari sa sa Pilipinas, Oo. kaya kanilang kunin. Kunin, tama. Ngayon, ikaw na Pilipinas ang passport, na-struck ka sa Australia, hindi ka parang nahihirapan i-sponsoran ng Pilipinas yung yung tao na na-stuck sa Australia. Parang sa ibang bansa ba, parang ganun. Dahil as citizen ako, kaya ko nilang sponsor ng pabalik dito ng pamasahe. Pero kung ang Pilipino na-stuck sa ibang sa Abu Dhabi kahit sang lugar, Hindi nila kaya. mahihirapan silang kunin. So, hindi ganun Parang kadali. napansin ko. Mahirapan. Hindi ka tulad dito na talagang tutulungan ka talaga Tulungan ka nila. nila para makabalik ka na sa your country of citizen. So, yung nadala mo na rito yung family mo, tsaka ka nag-rope access na. Humingi ng tulong kay Chuck para mag-rope access. Yes. Kasi, at that time, from what I can see na, Bigger expenses na. yes. So, bigger expenses. So, tumaas na yung expenses mo, which means you need a job that pays a higher income. Correct. And then, you chose to become a qualified rope access person. Yung may tawag doon? Hindi ko, Yes. yung may tawag, hindi ako medyo sure. Parang ganun. Where did that lead you? Yung once you obtain that like marami ng mga opportunities na naman.
naglapag sa'yo? No, meron. Siguro anong natuto ko rin, maturity siguro. Maturity. Maturity siguro kasi hindi porkit meron kang ganito, kailangan pa rin Pag-aralan. yan. Yan ang gusto ko, bro. Yan ang gusto kong narinig. Like, for someone na qualification na ganyan. Hindi lang na kinukuha dahil, okay, gusto kong kumuha ng qualification na ganyan dahil tataas agad ng income ko. Yes. Pero hindi nila naiisip, you can have all the qualifications lahat sa buong mundo. You know, you can have so many qualifications, right? Yeah. Pero, at the end, hindi ka magaling sa ginagawa mo. That's You know what I mean? correct. Yeah. Ano ka, like bobo ka pa rin sa ginagawa mo. Okay, may qualification ka nga, pero do you really know how to do it, you know? Really? Kasi there's a lot of people, marami na yung mga tao na ganun, man, based on experiences na nakakuha nila yung ticket na yun, yung qualification na yun. Pero, are they worthy of it? Like, pumasa nga sila. Pero, you still need to build that time, you know, those hours of experiences to get better, you know, at that skill. Just because you have that ticket na magaling ka na. So, pinag-aaralan talaga yan. Pinag-aaralan talaga yan. Na totoong buhay, bro, hindi porkit yung pinag-aaral mo, yun talaga ma-apply sa totoong buhay. May sitwasyon na iba ang sitwasyon. Kasi yung pinaano sa'yo, pinakita sa'yo, yung basic lang yun eh. Hindi pa pinakita sa'yo yung pinakamahirap na trabaho talaga eh. Kinuha mo yung ticket na yun and talagang you upskilled yourself. Yung mga experiences na yun, like humingi ka pa rin ng mga payo, you know, sa mga veterans, di ba? Yeah, totoo. Kasi hindi porkit kumuha ka lang nun, alam mo na lahat. Hindi, kasi may level yan eh. Okay. May level yan. Oo, tama. May level, yep. Mangingin ka pa rin ng paraan para kailangan. Kumuha ka lang siguro para sa... Hindi lumaki yung wag na hindi lang lumaki yung ulo mo na, uy, pumasa na ako, may ganito na ako. Ako naman kasi pag sino katrabaho ko, pag pag may mga idea sila, talagang sinusuportahan ko eh. Oo. Nakikinig ako sa kung anong, may plano kang ganito, gusto mong gawin. Siya naman, meron din siyang plano na ibang gusto niya mangyari. Okay. Pero pag pinag-mix mo kasi yun, magiging maganda rin naman kasi resulta. So, yung mga payo na binibigay sa'yo, yung mga advice, you know, sharing their knowledge, you don't just go by one person. Oo. You take everyone's advice and then incorporate that in. Kalaunan, Yeah, so kinukuha mo lahat ng advice ng everyone, you soak that up like para kang sponge. Yep. And then ina-absorb mo lahat 'yan. So it can help you develop your own, yes. 'di ba? Your own skill. Oo. Enhance your own skill, improve your skills. Kasi meron din panahon na, lumaanak na ako dito sa ganito kasi may nangyaring ganito eh. Kasi alam mo na yung mangyayari, may pro sa kakon, di ba? Once you got the qualification, did you get a job right away in that field? Nakatrabaho na ako sa iba-ibang mga kumpanya. Yep. Ganun pa rin. So nag-resign ka na dun sa dati mong job as a utilities Kaya ako person. doon, sustento sa pamilya. Gumaang na yung living expense. Malaki Like na ano mo na meet mo na yung living expenses mo. Hindi nagkaganong kahirap. Hindi nagaya ng hindi nagaya nung Kumbaga nag-iba na yung ano mo. Nag-level up ka na. What was your plans? Anong plano mo noon? nangyari naman. Natupad. Natupad Nagkabahay naman. Nagkabahay Nagkabahay na. So malaking ano yan ha. That's a huge masasabi natin that's a huge milestone na you purchased your own house. Nangyari naman, may malaking dagok na dumating na nawalan din ako ng trabaho. It's huge. It's huge. It's huge and then it's add more maturity sa'yo and more responsibility. Oh, syempre. So, you gotta maintain that house for your family, di ba? Responsible ka na for all the maintenance. And then, syempre, you must take pride in it. Pinaghirapan mo yan, and you got it. Sa ngayon, tinigil ko na yung Saro Paxis. So, did you continue your rope access? No, I didn't continue anymore. Okay. I didn't continue anymore. Naglaylo na ako. Okay. Naglaylo. So, Just chose to go somewhere else? yeah, like, I do just something tried else? I tried to. Did you like it? Did you like doing it? That's what I forgot to ask. Yung kailangan ko itanong I sa'yo. love doing it. I like did you doing like- it. Yeah, I love doing it. But on my mind, You wanted to do something else? do something else. Maiba naman. May iba naman. Okay. So, in a way that pinag-isipan mo na rin yung risk factors ng trabaho na yun. Why was that? Dahil ba kasi nandito yung family mo? Isa na rin yun. Pamilya, isa na rin yun. Laging may sabi tayo, nagkapagsabihan din ako ng pamilya ko, ng asawa ko. Tama na yan. Duty of care. Nakakatakot. Ano na rin yun, your duty of care din, di ba? Inisip mo na rin
Minsan kasi hindi nagbibigay siya ng income. Parang Sino hindi naglaylo nagbibigay naman ng income? ako. Yung trabaho na yon. Hindi nagbibigay ng income. Hindi ka sinisweldohan. Yun na nagbibigay sa akin ng income, yung trabaho na yun. Kaya parang napipilitan din ako bumalik ba. Okay. So you felt guilt dahil ba mataas yung binibigay sa'yo? Not guilt. I would say you allured. Kumbaga, naano ka pa rin, na-attract ka pa rin sa sahod. Kaya binabalik-balikan mo. Oo. Mag-racket na lang siguro, hindi siya kontrata, bali sideline lang, mga ganun. So okay na sa'yo yung mga ganun, Okay na yan, yung mga job na, anong job na okay na sa'yo? Kahit siguro So yung tinalikuran mo na yung trabaho na yun, ano nung ginawa mo? nag-rigger ako, nag-rigger TA. Mahirap din yun. Mahirap din yung trabaho na yun. Nag-rigger So nakuha mo rin yung rigger, ticket mo. Nag-rigger ako sa TA. How did you find that? Mas okay kasi nung nasa shipbuilding ako, medyo hindi siya risky. Kasi You're not hanging like 100 meters above. At least nasa ground at ka. least nasa lupa ka. Nasa ground ka, Baba yeah. ka lang. Pinagkaiba lang nun, mas marami pa rin talagang trabaho nasa lupa pag nasa ground ka. Yeah. Pero A lot of manual handling, walang diba? walang masyadong risk. Maraming manual handling yun. Walang masyadong risk. Gusto, parang yun. Less risk, pero more responsibilities on the ground. On the ground. Yeah. Kailangan mong bantayan sa ground. Nun. Tsaka yung trabaho rito is like banat boto, di ba? Banat boto. Banat boto, tama? Which majority pays the highest, di ba? Kung ano pa yung banat boto, yun ang nagpapasweldo ng malaki. Maganda rin yun. Kasi maganda rin yung nung tinigil mo yun, tapos maka-experience ka ng ibang environment. Okay. So Ibang yun environment na-appreciate mo yung ibang environment at that time. Nakapunta ka ng industrial, nakapunta ka na building, tapos nakapunta ka rin ng mining. Iba-iba. Mas maganda yung marami kang na experience na environment, iba-iba naman. Marami kang options. Oo. So ilang years mo ba ginawa yung Ropaxis? 5. 5 years, tagal din, bro. Tagal din. So it was time for a change, basically. And then nag-rigging ka na. At that point, like, kontento ka na ba? Were you content at that, Hindi pa eh. Hindi ka pa rin content? May gusto talaga akong may gusto na pag-aralan sa Okay. Gusto kong maging Kaso, Ano yun? kinulang lang talaga sa parang pursigido sa yung parang kusa ba? Yung parang Ano yun? Ano yung gusto mong... may Peter. Gusto mo mag-apprenticeship? Gusto ko mag-Peter. Okay. Tuloy yung pag-Peter ko. And ano nangyari? Ewan ko kung siguro tinamad na rin, nawala ng gana. Nawala ka ng interest. Nawala ng interest. Ang interest siguro, napagod din. Saan mo gusto sana gawin yung fitter apprenticeship? Dito lang dapat sa local. Okay. Kahit sa mining, makakuha ka lang ng experience, makakuha ka lang ng employer na mag-i-sponsor sa'yo. Hindi ka na kailangan sponsor. Ay, hindi na ba? So yung ibig sabihin, like, you wouldn't mind na may company on site na who's willing to give you a chance kahit mag-FIFO ka pa rin. Bali, nagkatrabaho ka, pero as apprentice, may Pinag-aaralan allowance ka pa rin. Habang nag-aaral, may allowance ka. Parang ganun ba? Parang yun ang gusto ganun mong mangyari. Yun ang gusto mo. So, yeah, yun naman yung standard, di ba? Yun ang gusto It's like when you're pag-apprentice ka, syempre, you're working, you're getting paid, and binabayaran ka rin para pumasok, to learn. That's correct. At the same time, di ba? At the same time, habang nag-aaral ka, may income ka pa rin na kaya mong tutuslan yung mga Syempre, siguro alam mo na rin, like when you're starting off bilang isang apprentice, yung sahod mo, it's not as, Yes. maliit muna ang sahod mo. And then, Yun ang sacrifice doon. So you gotta sacrifice like yung sahod mo every year. Magsisimula ka ng maliit, pero every year aangat. And then once na sign off ka na, biglang mag-shoot up yan. Yun ang maganda dun eh. May kilala ako, bro. May kaibigan din ako na na siya, he took like an adult apprenticeship. As a auto electrician. Wow. And malapit na siya matapos. Actually, I think baka patapos na siya ngayon eh. He wants to obtain another apprenticeship. I think he wants to become a diesel mechanic. Sabi ko, wow, ang dami mong nakuha. Good option. Pero yeah, adult din siya. Like, pinagdaanan din niya. Yung pamilya niya, he brought his family over here from the Philippines. Baga, tipid lang bro. Tipid lang. Nagawa niya na. Like ngayon, nandito na yung family niya, ilan years na. And
porsigido talaga siya eh. Nagawa niya, natupad niya. Kahit hindi malaki yung sahod niya sa una, nakaprovide pa rin siya. And then, you know, it's good to see na where he's at now. Yung mga na-achieve niya. Nakakusap ko na siya. Good choice. Oo, maganda na nga. Mga Pero ganyan. yun nga, malaking sakripisyo talaga yan. Pero if you have Nakaka-inspire din yung mga ganyan, you know? Ha? Nakaka-inspire din. Oo, inspiring talaga yan. Yeah. Pati nga, you know, siyempre, lahat tayo may story. Like, yung storya mo, like, you know, it's very inspiring. How na, yung dumating ka rito, siyempre, it's not easy to adjust, you know, coming into a new, different country, di ba? Hindi madali mag-adjust. So, marami ka rin pinagdaanan. May na-experience ka na rin bang mga kasarili mong kababayan na ikaw pa siniraan? Marami niyan. Marami ba yan? Ikaw pa siniraan? Alam mo naman. Sa atin naman, hindi naman nawawala yan eh. Kahit saan sa trabaho, hindi naman nawawala yan eh. Ang payo ko lang dyan sa mga, ipakita, wag kang magpapa-down. Wag mo ipakita sila na ano ka. Ipakita mo sila paano ka umangat. Wag mo payo ko sila pag merong iba na sabi na kakarating mo lang dito, tapos nagaganyan ka na. Wag ka masyadong ma-down. May karapatan naman talaga magsabi ng ganyan eh. Ang gawin mo na lang, anuin mo pa. Ipakita mo na lang sa in action ang resulta. Kunyari, sa pagkatrabaho, sa pagpupusligi, kunyari, sabi natin na sisiraan ka kasi parang naiinggit sa'yo. Meron ganun eh. May ganun talaga. Ganun yung mentality Meron rin ganun. ng mga kababayan din minsan yan. Meron talaga. Hindi mo talaga mawawala yan, pero wag mo lang intindihin yan. Kasi na pag may ikaw na tumagal na, kunyari ako tumagal na, wag mong gawin yung ginawa sa'yo ng mga dating. Oo, tama. Ang gawin mo, tulungan mo sila. Tulungan, oo. Tulungan mo sila. Dati kasi nagtatanong ako dati, parang din na ano sila na nabubuisit sila, parang Sa trabaho. Sa trabaho. Ngayon, pag ikaw naman nandun, kasi ngayon nung nag-utility ako, ako na ngayon na nagtuturo sa may mga bagong, kunwari, may bagong requirement, may bagong recruit. Ngayon, ikaw ang natasang naging mentorship ka. Naging mentor. May mga panahon din na isang linggo, nag-quit agad. Kahit yung parang buong Filipino din? Filipino rin. Filipino din. Hindi na gusto sa mga ano mo? Hindi naman sa gusto. Hindi na gusto ang trabaho. Okay. Hindi na gusto ang trabaho. Kasi, ikaw naman, na-disappoint ka kasi yung parang tinuro mo lahat, pagka in the end isang linggo, nag-quit. Di ba? Meron ganun eh. Parang iniisip mo na yung pagkaturo mo, it wasn't enough. Kumbaga, parang iniisip mo, tama. Saan ba ako nagkulang? Oo, yun nga. It wasn't enough. Yung pagkaturo mo, kumbaga, feeling mo, ikaw pa yung nagiguilt trip niyan. Pero kahit nung nasa ano pa ako, sabi din back to nasa skipping ako dati sa hotel. Sinabi mo, nagtrabaho ka sa concierge, di ba? Nakuha ko rin yan. Ngayon, dahil sa buong hotel, halos lahat yata nagturo ko pa na magawa ng bed. Sabi natin ganyan. Siyempre, sa bago, mahihirapan siguro sila. Parang may medyo, dalawa yan eh. Nahirapan o may pride. Parang inisip na, ayaw niya lang gawin. may nahirapan o may Mataas ang pride. tingin Pero nila ikaw, wag mo isipin yun. So mataas ang tingin nila sa sarili nila. Ipakita mo lang sa kanila na ganito gagawin, ganito dapat tama. Ngayon, dahil minsan, pag tinuro mo na lahat sa buong araw, pagdating na isang linggo, mag-quit. Ngayon, ikaw, para kang pero may tao dyan, bro. Maganda rin yung sa maganda rin yung sa pinagsasabi mo, like pinanggagalingan mo. Ang nakikita ko dyan summarizes one word, being humble. So, maging humble ka lang. Wag kang, kung ano man ang naranasan mo dati na inaano ka, parang nisiraan ka, wag mong gawin yun. Hayaan mo lang sila. Kasi hindi mo maiiwasan yung mga ganun eh. Yung mga ganun na kababayan, yung mga ganun Pinoy. It's like crab mentality. It's like you're all in the barrel. You know, picture all these crabs nasa barrel. The moment when one's about to make it out, does the other crab do? Pull them down, di ba? Pull them down. Tapos, meron din akong kakilala na, gaya sinabi mo, pinisira na kasi tinuruan niya, nung naging magaling na, parang lumaki yung ulo niya. Hindi naman lumaki yung ulo, parang na-insulto siya ba kasi nung inutusan lang siya ng ganito, kasi naging boss mo na siya eh. Pero dati, alam mo, tinuruan mo lang siya. May ganun. So, mas umangat siya sa nagturo na sa kanya. Wag kang magiging ganun na ikakagalit mo kung umangat siya. Kailangan, kung nakita mo siyang umangat, if anything else, maging masaya ka pa. Maging masaya ka kasi, para sa isang... alam mo, ikaw tumulong sa kanya, paano na nagawa yan eh. Pero yun nga, like mga taong, naiinggit, tapos naninira, magmumura ako, man, like fuck them, man. Fuck them. Like napakaraming opportunities dito. Bakit ka pa maiinggit sa isang nakikita mo umaangat? Di mo na lang gawin, mag-focus ka sa sariling buhay mo, angatin mo yung sarili mo, Hindi porket yung isang nakakita mo, yung attention mo lagi nandun. Whereas, nauubos na yung oras mo,
you could be doing something else, a lot more constructive, you know? Totoo. Imbis na bringing them down, di ba? Hindi maganda yun. Pero may mga ganun dito, syempre. Kasi sometimes, you know, it becomes a competition. Ay. Kumbaga, pagalingan, you know, Ay. paramihan, you know, Marami ganun, yan. maraming ganyan. you Tawag know? namin dati yan, Ano tawag mo? bida-bida. Ayun, bida-bida, di ba? Mga bida-bida. Mga bida-bida. Ngayon, pag may kasama akong ganyan sa trabaho, natutuwa ako eh. Kasi yung trabaho mo parang gumagaan. Mm. Oo, kasi gusto niyang akuin yung trabaho mo. Maganda rin yan minsan, nakakatulong din yan. And then, may mga napansin din ako mga Pinoy na kapag nag-i-English ka nila, kapag pag natatapala mo sila, marami. You know, marami. Bro, ako natutuwa na lang ako eh. Actually, it gives me satisfaction na naiinis yung isang Pinoy dyan dahil nag-i-English ka, insecure sila, you know, lumalabas yung insecurities totoo yan. nila. Meron ganyan. You know, kasi hindi nila kayang sumabay. Oo. Or else, sila, uneducated. Or else you know? mas close ka sa kinausap mo. Or else naiingit sila. Uy, tawag doon, kulang sa pansin. Sa mga ganun na mga nag-iisip lagi na, nandito na nga kayo sa Australia. Nandito na nga kayo sa Australia, bro. Para magsabi ka pa na 2025, you know? Palitan nyo na yung pag-iisip nyo na, ibig na mag-isip kayo ng ganun, kung na-insecure kayo sa English, yung pag-English ng isang, you know, Filipino, galingin nyo na lang mag-English. Mag-aral na lang kayo mag-English, you know? Totoo. Learn the language as well. Totoo yan. Kasi may experience ako sa mga ganyan eh. Sa Pilipinas kasi, totoo yung sinabi mo na ganyang ugali. Dito kasi sa atin, dito sa Australia, parang ini-encourage ka pa nila na mag-English ka. Kahit na You have to. mali-maliin, basta maintindihan nila yun na yun. Yeah. Kasi may isang beses na kumuha ko na kurso o qualification, dahil dito sa Australia kasi laging essay eh. Alam mo yung isusulat mo lagi doon. Hindi, walang ABCD dito. Dapat isusulat mo, ganyan. Ang sabi sa akin nung assessor namin, bahala, wrong spelling yan, basta naiintindihan ko. Kung naalala ko sa Pilipinas, pag ganyan, binabash ka na. Ay, bakit? Mali-mali naman yung spelling mo. At least dito in-encourage ka nila to get better. It's not about laughing at your errors, things sa pagkakamali mo. Kasi pag katawa na ka. Pero dito, Ito yan. tutulungan ka. Kasi nung sabi, wala namang kasing dito eh, yung sabi ABCD. Kailangan essay talaga, sulat mo. Ngayon, pag tinanong, kailangan ma-depend mo. Kasi minsan, tatanungin ka na, na-depend mo. Ibig sabihin, naintindihan mo kung anong sagot. Di ba? Dinepend mo eh. Ngayon, anong sinulat mo dyan, sabi sa akin, doon ako na na-encourage ka. Bahala, mali-mali yung spelling yan, basta maintindihan ko. Okay na yan. Doon ako na, parang bigay ng, confidence sa akin ba? Which is good. Kasi, Sa Pilipinas yan, wala na. Pag ang mga tao dumayo sa Philippines, diba, kailangan aralin din nila yung language natin. So, why is it so different kapag nandito naman tayo sa Australia? Bakit pa tayo dinidiscriminate ng sarili natin, mga kapwa Pinoy, na pinagsasabihan pa, yabang mo, mag-English, you know? Instead of being negative, tulungan mo na lang, you know? Or else learn from it. Matuto ka na lang. Ako, nasisihan nga ako eh. Ganyan nakikita ko na, uy, galing niya. Matutuwa pa ako, para gusto ko pa makinig eh. Oh, di ba maganda yung feeling, man. It's good to learn things, you know? It's good na matuto ka na hindi na lang sisiraan mo lagi yung... Mayroong ganun Pero talaga. pangit nga yung mga ugaling ganun. Kaya yung mga ugaling ganun, bro. Huwag silang tularan. You guys that speak like that, like yung mga ibang Pinoy na you guys that, that criticize other Filipinos for talking good English. Man, yous. Huwag nyo silang tularan. Dito sa ibang bansa eh, sila pa mismo gusto lang ini-encourage kanila na matuto. Yeah, exactly. Ako kung narinig mo yung phrase, I don't know if you've heard the saying like, speak English, you know? Yung mga pagsasabihan ka ng mga ibang foreigner, yung mga ibang westerners, di ba? Speak English, man. That's my stepdad. Pag sinabi ko, tama ba sinabi ko, dad? Tapos sabi niya, yeah. But that's like i-improve niya yung word. Kahit na hindi maganda yung accent mo, at least you're learning, Just because hindi mo kaya magsalita ng ganon doesn't mean you gotta go and tell off the other person, Just because he's doing better than you. Maraming defects yung mga ibang ugali ng Filipino dito. Hindi natin maiwasan din yun. All we can do is just laugh at it, man. Just laugh at it. Kasi at the same time, alam natin, sila ang may problema. Sila ang insecure. Sila ang kailangan mag-aral. So, just keep doing your thing, and forget about those people. Totoo. Kasi at the end, what are they gonna do? How are they gonna benefit you? Paano kanila matutulungan sa ganun? So, yun lang masasabi ko sa mga ganun na tao.
Kain muna tayo.